Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ating pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa lahat. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagkapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagkapatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na saninlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ika-7 araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin. Sa ika-7 araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ako sa ika-7 araw. Itinangi ko ito at itinilaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa.
ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ang kaisipan. Ang tungtuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, iyong bungang idudulot. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan, kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais, higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kay sa pulot na sakdal tamis, kahit anong pulot ito, na dalisay at malinis. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga Hudyo humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus. Isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hintil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Oh
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudiyo, kaya't pumunta sa Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudiyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudiyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang piyesta ng Pasko, nasa Jerusalem sa Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit, hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Muli sa mga pilgrims, sa inyong lahat, welcome po sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Mga binamahal na mga kapatid, tayo ay nasa 3 linggo na ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Kayo ba'y naghahanda? No, tatanungin ko kayo, kayo ba'y naghahanda ngayong panahong ito ng Kwaresma? Ano ho yun, Father? Ano? Kayo ba'y talagay naghahanda? Tayo ba'y talagay naghahanda ng ating katawan, ng ating kaluluwa ngayong panahong ito ng Kwaresma? Meron ka ba talagang ginagawa ngayon, panahong ito? Anong sakripisyo mo na personal sa iyo na iyong iniaalay para sa Panginoong Diyos? No? Bakit kailangang maghanda? Anong ating pinaghahandaan? Ang pagkabuhay, no? Ang Pasko ng mga Pasko, ang Easter season. Yan ang ating paghahandaan. Kaya, itong panahong ito, pagdidisiplina natin sa lahat ng mga bagay, mga bagay na masarap sa ating panlasa. Yung kinokontrol natin ang ating senses ngayong panahong ito ng Kwaresma. Bakit mo gagawin yan? Sapagkat dinidisiplina mo ang iyong katawan, ang iyong kaluluwa, nililinis mo sapagkat para sa pagdating ng Pasko ng Pagkabuhay, alam mo, pagharap mo sa Diyos at pag-awit mo ng papuri sa Diyos, malinis ka.
Sa mga pagbasang ating napakinggan, nakita natin dito yung mga pag-aalay, no? Pag-aalay, pagsasakripisyo, no? Sa unang pagbasa, dito inihayag sa atin ang 10 utos ng Diyos, no? Ang 10 utos ng Diyos. Mabibigat ito, no? Ito'y napakatagal na, pero hanggang ngayon, ito'y dapat sinusunod natin. Sa mga bata ngayon, ito hindi masyado nila baliwala. Sapagkat para sa kabataan, ayaw na lang sila'y mayroong batas na sinusunod, gusto'y malayang malaya. Pero ito ngayon, sa ating lahat, pakinggan ninyo, pag ito inyong sinunod, sabi ng Diyos, parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na saling lahi. Hanggang 4th generation. Pag ikaw ay aayaw sa Diyos, sabi mula sa unang pagbasa, mula sa aklat ng Exodus, sabi nito ni Moises, pag aayaw mo sa Diyos, parurusahan ka hanggang 4th generation mo. Ngayon, ang tanong, Father, paano kung ako na yung ika-4 na saling lahi? Yun minsan ang mabigat. Kung ikaw na yung ika-4 na saling lahi nung mga nauna sa iyo, ng mga lolohin mo, lola mo, lolo mo, na gumawa ng mabibigat na pagkakasala, kaya minsan ang tanong mo, bakit ako'y dumadaan sa ganitong pagsubok ng buhay, wala naman akong kasalanang alam na ginawa. No? Wala naman akong mabigat na pagkakasala. Pero bakit ang sakit ng pinagdadaanan ko sa pamilya ko? Tatanungin mo ang Diyos, Lord, parang unfair ka. Bakit ako'y dumadaan sa ganitong klase ng buhay? Ako na may matuwid, ako'y mabuti, ako'y nagkakawang gawa, ako'y nagmamalasakit sa tao. Pero bakit ganito ang buhay ko? Yan ba'y naitanong nyo na? No? Marahil, baka ikaw ang ika-4 na saling lahi ng mga nauna sa iyo. At sila ang gumawa ng mabibigat na krimen na hindi nakapagsisi. No? At ikaw ang nagdudusa. Parang unfair ang Diyos. Dahil yun ang kaparusahan sa kanila. Yung makitang nagdudusa ka. Gaano kabigat noon. No? Parang unfair ang mundo. Anong gagawin mo para makalaya ka diyan sa sumpa ng kasalanan? No? Anong gagawin mo para makaalis ka diyan? Sabi nung isang paring aking kaibigan, dapat daw may magpari sa pamilya. Oh. Dapat daw mayroong isang tao na mag-alay, magsakripisyo ng kanyang buhay para sa angkan ng mga nauna sa kanya. At ang pari ang magdadala ng sakripisyo. Yun ang una. Padalwa, magsisisi sa kasalanan. Ipagdadasal sila sa pamamagitan ng Eucharistia, ang misa. No? Sa pamamagitan ng misa at pagbabalik loob sa Diyos. Yan ay sabi sa akin nung aking kaibigang pari. At mga minamahal na mga kapatid, marami sa inyo ang dumadaan sa ganyan. Marahil ay dumadaan sa matitindi at mabibigat na pagsubok, pero ang tanong ay, hindi ka naman masamang tao. No? Pero, nito muli, binanggit ng Diyos. Ito naman, ngunit, ang lahat ng umiibig sa akin
ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Kung yung isa, pag umayaw ka sa Diyos, tinalikdan mo ang Diyos, inayawan mo, tumalikod ka sa Kanya, may mabigat na kapalit. Ganon din naman, pag minahal mo ang Diyos, sinunod mo ang 10 utos niya, ito din ang ibibigay sa iyo. Blessing hanggang sa kaapu-apuhan mo. Hindi ko alam hanggang saan yung apong yun. Ibig sabihin, sila'y pagpapalain. At yan din naman, ang makikita ninyo, minsan, kung ikaw yung kaapu-apuhan na minsan titignan mo, ikaw naman baligtad naman. Sabi ng ibang tao, bakit gan tao nga rin pinagpapalay? Napakasama naman yan. Kita ko ang buhay niyan. Pero bakit parang sila'y pinagpapala ng Diyos? No? Bakit parang sila'y nananagana? Kita ko ang buhay ng mga yan. Marahil sila ang magpapasimula pa ng panibagong henerasyon. Pero dahil sa mga nauna sa kanyang mabubuting tao, nagmamalasakit sa Diyos, nagmamalasakit sa tahanan ng Diyos, nagmamahal sa simbahan. Katulad ni Jesus, sabi ni Jesus ay, gayon na lamang ang malasakit ko sa tahanan ng aking Ama. Marahil yung kanyang mga lolo't lolay, ganon ang pagmamahal sa simbahan. Kahit ang kanyang mga inapo ay walang modo, ay pinagpapala dahil sa mga nauna sa kanila. Yan ang pinakamagandang pamana nila, yung kabutihan nila sa kanilang puso at pag-ibig sa Panginoong Diyos. Kaya mga minamahal na mga kapatid, pamanahan ninyo ng tunay na pagpapala ang mga susunod na lahi ninyo sa pamamagitan ng pagmamahal ngayon sa Diyos. Pagsunod sa Kanyang utos. Paggalang sa Ama at Ina. Huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi sa katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambayanan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, mga asno, o anumang pag-aari niya. Maging mabuting tao. At yan ang pinakamaganda ninyong ipamamana sa salinlahi ninyo. At diyan kayo pagpapalain ng Panginoong Diyos. Amen. Kaya mga minamahal na mga kapatid, tingnan sa Jesus. Nung makita niya yung mga taong walang malasakit sa simbahan, yung walang pagmamahal sa tahanan ng Diyos, nakikita-kita ko parang siya'y nagtatali sa isang tagiliran ng lubid. At nung maitali na niya yung lubid ay pinaghagupit lahat. Pinaghagupit niyang palabas. Sapagkat ang mga yay walang malasakit sa simbahan. Walang malasakit sa tahanan ng Ama. Kaya mga minamahal, nawa, ngayon tayo naririto sa National Shrine. Tayo'y humiling ng tulong kay Santo Padre Pio na tayo'y tulungan na makalayo sa tukso ng napakaraming uri ng kasalanan ngayon na dala ng makabagong panahon. Para ang lahat ng mga susunod sa atin, hindi ka isumpa, kundi ipagdasal kang lagi. Sapagkat ang iniwanan mo sa kanila, pagpapala at biyaya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos,
Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, maging mataimtim nawa tayo sa ating pagdalangin ng kalugdan tayo ng ating amang mapagkalinga sa panahong ito ng paghahanda tayo ng ating sarili sa Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ating tugon, Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Upang ang malaking pananampalataya kay Kristo ang mag-akay sa lahat ng kaanib ng inang simbahan, sa kanilang pakikipagtagpo sa Diyos, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Upang ang bagong kautusan ng pag-ibig ang magningning sa sandaigdigan, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Upang lumakas ang pananampalataya ng mga kapatid nating nagtitiis ng hirap at gutom at iyaong salat sa mga pangangailangang pangkatawan, nang patuloy nawa nilang manalig na kaisa sila sa misteryo ng pagpapakasakit ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Upang sa kabuuan ng ating pamayanan ay mamalas ang templo ng Diyos sa pamamagitan ng pagtugon natin sa kautusan ng Diyos, na makikita siya sa ating pakikitungo sa ating kapwa, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Ating itaas ang mga biyayang ating hinihiling ngayon sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio. Ama, ang lahat pong ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa lahat. Ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagkapakabuti namin ay iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hindi kaya pong lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. At
alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalininisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Tayong lahat, awitin natin ang Ama namin. Hinihiling namin kami ay adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan ng sa
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Saan kami tutungo? Aming makasalanan. Saan kami susulong? Taas laging kapisan. Ikaw, Jesus, ay susundan. Ikaw ang hantungan. Sino kayang uusin sa di makatarungan? Sino kayang lulupin sa aking na katarungan mabubuhay. Kalupang talino, atas mo'y pagyamanin. Sa pakikihamok, tabi namin gamitin. Karahas ay pipilitin, ani ay tutuwirin. Manalangin tayo. Tayo po magsitayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalusaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan.
Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo sa lahat para po sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at papasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikaapat, mga kapiyo, bahagi pa din ng ating pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma. Ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024. Para sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang ngayong March 10 lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2:00 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatiliin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyong ilabas ang inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpas sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili